Magandang umaga mga karahi. Sa ating pagmulat sa panibagong araw, tayo ay magtipon sa diwa ng panalangin sa paghinga ng liwanag ng bukang luwayway. Ako ang Apodman ng Templong Alituag, punong binabaylan. At ngayong umaga, ibabahagi ko ang aking paglalakbay, ang aking pakiramdam, at ang aking pakiwari sa patnubay ng mahal na makaako. Sa mga nagdaang panahon, naramdaman ko ang kakaibang paggabay ng mahal na makaako ng mga hanunuo mangyan. Sa pamagitan niya, ako ay pinakilala sa 8 katutubong mangyan ng Mindoro. At sa pamagitan ng ugayang ito, mas lalo kong nakilala ang ibang mga espiritu ng ating bayan. Hindi lamang bilang diwata, kundi bilang mga natatanging anyo ng pagka-Diyos sa iba't ibang lupain ng kapuluan. Dito ko natuntunan na hindi lahat ng banal na nilalang sa Pilipinas ay maaring tawaging diwata, lalo na sa Luzon kung saan may sari-saring katawagan at pagkakakilanlan ang ating mga ninuno. Sa pag-unawang ito, unti-unti rin natin nakikilala ang mahigit 100 diwata mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Isang patunay na buhay ang ating kultura, isang patunay na patuloy tayong ginagabayan. Ngunit sa gitna ng lahat ng biyaya, ipinakita rin sa atin ni mahal na makaako ang kalagayan ng ating bansa. Sa mga nangyayaring tensyon sa pamahalaan, sa pagkakahati-hati dahil sa galit at ingay, ako rin ay nakakaramdam ng galit. Ngunit ako ay nagtanong, sino ba ako bilang tao upang humatol? Kaya sa halip, aking pinili na ang galit ay gawing panalangin, ang sakit ay gawing alay, at ang tinig ay gawing daluyan ng banal na panawagan. At dito pumapasok ang Templong Antuan, hindi bilang lugar lamang, kundi bilang daluyan ng paggabay sa bayan. O mahal na makaako, daking ang gabay ng mga ninuno, tagapagbukas ng landas ng katotohanan. Sa bukang liwayway na ito, kami ay lumuluhod, hindi sa takot, kundi sa kababaang loob. Inaamin namin na bilang bayan, kami ay naliligaw, nahihirapan at nahahati. Linisin mo ang aming puso mula sa galit na walang saysay at palitan mo ito ng tapang na may malasakit. Buksan mo ang isipan ng aming mga pinuno upang mamuno hindi para sa sarili, kundi para sa sambayanan. Ipuin mo ang puso ng bawat Pilipino upang muling maalaala na tayo ay iisang dugo, iisang lupa, iisang diwa. Sa ilalim ng iyong pamamatnubay, mahal na makaako, nawa ang Pilipinas ay muling tumindig, hindi sa kayabangan, kundi sa karunungan. Mabuhay ang diwa ng bayan, mabuhay ang ginhawa ng lupa, mabuhay ang pagkakaisa. Ngayon, kung ang mahal na makaako ay mangungusap sa bawat isa sa atin, ito ating pakinggan ang kanyang mensahe. Mga anak ng kapuluan, huwag ninyong hayaan ang inyong galit ay maging apoy na sumusunog sa isa't isa. Ang galit ay apoy, ngunit maaari rin itong maging ilaw. Gamitin niyo ito upang makita ang katotohanan, hindi upang manakit. Kilalanin ninyo ang inyong pinagmulan, sapagkat ang ugat nito ay matatagpuan sa inyong lakas. Huwag ninyong maliitin ang sariling kultura, sapagkat ito ang susi ng inyong kalayaan ng diwa. Ang bayan ay hindi naliligtas sa sigaw ng iilan, kundi ang tahimik na pagsisisi ng marami. Kaya't bumangon kayo, hindi laban sa isa't isa, kundi para sa isa't isa. Ang diwatang mahal na makaako ay laging naririto, hindi upang humatol, kundi upang gumabay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panalangin ngayong bukang liwayway. Kung kayo ay tinawag din ng magdasal para sa bayan, sumama kayo sa akin dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa isang tahimik na panalangin. Muli, ito ang Apo Adman ng Templong Antuan ng Lumpiang Agama. Magandang umaga
lahat. Teka lang. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.